Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa panangilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong pong panahon ni Jesus at maging sa kasalukuyan, may mga taong nabubuhay sa prinsipyo na kami-kami lang laban sa inyo, o kaya mas banal kami kaysa sa inyo. Alam po ninyo, itinuturing ng mga Pariseo na sila ay ang grupo na mas banal kaysa sa iba at hindi maaaring lumapit ang mga makasalanan tulad ng mga maniningil ng buwis at ng mga ordinaryong tao. Para sa kanila, sila ay mahahawahan sa pagiging makasalanan ng mga ito. Si San Mateo ay isang maniningil ng buwis. Nakakasiguro akong takot na lumapit ang mga Pariseo sa kanya. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kaniyang kapistahan. Hindi natin ipinagdiriwang ang kaniyang pagiging makasalanan. Ang binabalikan po natin ay ang kaniyang naging buhay mula sa pagiging makasalanan hanggang sa kaniyang pagbabagong buhay. Tama po ang narinig ninyo, nagbago ng buhay. Si San Mateo noon ay itinuturing na makasalanan. Ngunit sa kaniyang pagiging makasalanan, hindi ito naging hadlang upang siya'y magbagong buhay. Ang buhay ni San Mateo ay isang paglalakbay mula sa buhay sa kadiliman patungo sa buhay ng kaliwanagan. Noong siya ay tinawag
ni Jesus Nazareno. Iniwan niya ang lahat ng mayroon siya at siya ay sumunod na walang pag-aalinlangan. Si San Mateo po ay naging alagad ng ating Panginoon at isa siya sa 4 na sumulat ng ating Ebanghelyo. Kaya naman, laking pasasalamat natin sa Kanya dahil nakilala natin ang kadakilaan ng ating Diyos sa ating buhay at mas nakilala natin si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon at tagapagligtas dahil sa Kanyang panulat. Kaya nga po tulad ni San Mateo, tayong lahat din ay inaanyayahan na sumunod kay Jesus. Tayong lahat inaanyayahang magbalik loob. Si San Mateo, bagamat dating makasalanan, ay hindi nanatili sa buhay makasalanan. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Si San Mateo, bagamat dating makasalanan, ay hindi nanatili sa kanyang buhay makasalanan dahil pinili niya ang sumunod kay Jesus Nazareno at ang buhay niya ay ganap na nagbago. Bagamat alam nating mahirap sumunod, si San Mateo nagtiwala kay Jesus Nazareno at hindi nagdalawang isip. Tayo pong lahat, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ay makasalanan. Tayong lahat, kabilang ako, nagkasala. Marami sa atin patuloy na nagkakasala. Subalit alam po ninyo, hindi ang kasalanan ang dapat magdikta ng ating buhay, kundi ang pag-ibig at kapatawaran ng ating Poong Jesus Nazareno. Uulitin ko po, sana wag niyo itong kakalimutan, hindi po ang kasalanan ang dapat magdidikta sa ating buhay, kundi ang wagas na pag-ibig at kapatawaran na ipinagkakaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Ang Diyos po, patuloy-tuloy ang pagmamahal sa atin. Hindi mahalaga ang ating nakaraan. Ang mahalaga, itinatama natin ang ating mga pagkakamali at taus-puso ang ating pagbabalik loob. Naway wag tayong mapako sa dilim ng ating nakaraan. Anumang dumi o anumang lalim ng ating pagkakasala, basta tayong lahat handang tumugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno. Ang buhay natin magbabago at pagpapalain. At nakakasiguro ako na papatawarin tayo ng ating Panginoon sa napakadami nating pagkakasala. At tulad ni San Mateo, babaguhin ng Diyos ang mukha ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.